Long prinsipe ang Sinyon Sins Palayo. Kung hindi, magiging kaaway na kami. Ngayon, kami ay nangangako. Dapat protektahan ang buong supamilya. Walang masamang intensyon ang banal na Panginoon sa pagdating na ito. Dahil nagkasundo na ang dalawang sekta na huminto sa labanan. Paano muling magkakaroon ng digmaan? Ang nag-udyok ng kaguluhan ay ang Sianyuan sekta. Pinapapunta ang banal na Panginoon upang makipag-usap ng personal. Sobrang pang-abuso na ito. Ang pag-aaway ay hindi makabubuti para sa atin. Ayos, makikita sa Dongling City. Mahal na Ginooy, pakiusap. Walang ibang intensyon ang pamilya Su. Mas mabuti kung ganon. Kung mahuhuli, lahat ay paparusahan ng sama-sama. Yan, Che. Pinapunta ka ng pinuno sa silid ng usapan. Anong klaseng kristal ito? Napakaliwanag. Galing din ito sa babae na nagbenta. Galing din sa kanya. Kung magugustuhan mo, pumili ka ng isa. Totoo ba talaga? Ito ay ang babaeng tagapangasiwa na nagpapaalala sa akin na maaaring kailanganin ng kabilang panig. Bukod sa mga aklat, wala nang mas mabuting paraan ng komunikasyon. Ngunit hindi pinahahalagahan ng pamilya Su ang pagsusulat ng mga aklat. Baka hindi kami makapagbigay. Hindi ba't ang royal na pamilya ay magbibigay ng mga klasikal na aklat? Nagpadala ang royal na pamilya. Talaga bang gusto mo? Kailangan pa rin nating umasa sa Yung Xiangzong para dito. Kahit na ipadala ng hari. Kailangan pa rin itong dumaan sa kamay ng Yung Xiangzong. Ang lolo ay hindi gustong palitan ang aklat ng alchemy ng pamilya Qi. Wala tayong nakinabang. Bakit tayo kailangang magpakumbaba? Tumahimik ka. Bumalik na. Simula bukas, mag-ingat kung may nagsulat na ng mga kasulatan sa kanilang lahi. Ibigay lahat kay Yan Che. Guro, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka sumagot noong huli tayong nagkonekta? Yun siyang Songting ay nag-aalala. Nagduda na rin ang lider sa akin. Paano ka naglakas loob ngayong gabi? Inutusan ng punong angkan na hanapin ang mga aklat sa paglikha ng kagamitan. Dahil dito, nagkaroon ako ng kalayaan sa pagkilos. Ang nagpalitan ng mga elixir sa angkan ay si Fen Yan Che na bata. Kailangan siyang dalhin sa kampo ng Sianyuan Song. Ang batang iyon ay puno ng put at hindi matukoy. Hintayin ang pag-uusap sa Donglin City. Ang Sianyuan Sect ay magbibigay ng pressure sa Yun Xiang Sect. Kailangan mo lang gawin ang mga ipinagagawa. Susubukan kong gawin ang makakaya ko. Kailangan itong magawa. Kung hindi mo ito magagawa, wala kang halaga. Sa inyong pamilya, maliban sa batang iyon, wala nang ibang tao na may halaga. Walang halaga ang buhay ng pamilya Qi sa Sianyuan Sect. Mahal kong Tiyo Bai, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Maganda ang sing-sing. Sabi ng mga kaibigan, medyo childish. Mayroon pa akong ilang piraso. Ibibigay ko sa iyo ang isa. Hindi na kailangan. Buti na lang hindi siya pumayag. Ito ang pinakamalakas kong magic item. Mga ginto, pilak at jade na mga gulay. Sige noong Lian. Yung mesa na gawasanan mo, ikaw ang nagbigay. Hindi ka umalis sa supermarket. Saan ang galing ang mga bagay? Batas ng industriya. Huwag tanungin ang pinagmulan. Hindi ako tao ng industriya. Nawala ang iyong tauhan sa aking tindahan ng 2 minuto. Narinig mo na ba? Nagtatago ka sa akin. Sino ang maglakas loob? Wala akong maipaliwanag na pinagmulan. Tulad ng hindi ko maipaliwanag ang 2 minutong iyon. May mga kapangyarihan sa mundo na hindi maipaliwanag. Nagpapanggap ka. Kaya't hanapan mo ako ng makatwirang paliwanag. Sa susunod, sasabihin ko ayon sa sinabi mo. Kung tanong lang tungkol sa pinagmulan, paumanhin, hindi ko maibibigay ang sagot. Salamat sa pagkain mo. May utang pa rin sa akin ang biyanan mo ng 30 milyon. May pera ka na. Bayaran mo na siya. Wala akong pera. Binenta mo sa bikaihang ang mga bagay. Para makatanggap siya ng halos 100 milyon. Ilan ang ibinigay niya sa iyo? 3 milyon lang ang nakuha ko. Kumita siya ng halos 7 milyon sa pagkakaiba. Uncle Beer, hindi naman tama na paghiwalayin mo ako at ang pamangkin mo. Hindi ako naniniwala. Tumawag ka sa kanya at tanungin kung magkano ang kinita niya. Satisfied ako sa ibinigay niyang presyo. Kung magkano ang kanyang kinikita, nasa kanya yon. May ibang utos pa ba si Tito Bay? Wala, aalis na ako. Ang maibigay ng bikaihang ay kaya kong ibigay. At higit pa, 7 para sa akin, 3 para sa iyo. Ano? May galit ka ba sa pamilya ng bikay? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. May paraan ka bang makapagbenta? Kung wala siya, mayroon ako. Maaari bang ibenta ang mga bagay mo sa auction? Ayaw kong tanungin tungkol sa pinagmulan. Kaya mo bang ayusin? Kunin mo lang ang mga bagay at tumanggap ng pera. Tio Beer, kulang ka ba sa pera? Walang sinuman ang magsasabi na sobra ang pera. Ihatid si Jiangi. Yun pabalik, hindi na, gusto ko pang maglibot sa mall. Kung magkakaroon ka ng problema sa Qingsheng, huwag mag-atubiling magsabi. CJ, paalam na to Beer. Gusto mo bang makipagtulungan? Kung ayaw makipagtulungan, papayagan ba niya akong makalampas? Paano naman ang usapan kay Beirong Singh?
Grabe, ang lapit talaga ni Yun Zaiji kay Tio-san. Makikipagtulungan pa kaya siya sa akin sa hinaharap? Ay, Yun Zaiji. Matapos kitang iwan, ayaw na niyang makita ang mukha ko. Naging third wheel sa matandang lalaki. Zhao Lingzi. Talagang walang pagtitipid sa pera para sa lalaki. Kahit si Yushan na simpleng babae, nakakain niya pa rin. Hindi kita sinuntok. Ang sinuntok ko ay aso. Yun Zaizai. Hindi mo ba ako paniwalaan na kaya kong gawing wala kang kahit anong supermarket? Sige nga. Tingnan natin kung sino ang unang magpapabagsak sa supermarket ko. O kung ang mga nagpapautang ko ang unang magpapabagsak sa'yo. Naglalakas loob kang manakit. Mag-ulat ako sa pulis. Tama lang na depensa ito. Papapasukin ko na kayo. Hindi mahanap, kaya't kailangan kitang hanapin. Salamat din sa inyo dalawa. Yupak, lupak. Kuya Che, may payo ka ba? Nahanap ko na ang nanay mo at tatay mo. Sa isang liblib na maliit na nayon, hindi sila nagising. Ano ang balak mong gawin? Hindi naman siya nagtatanong kung paano ko ito ayusin. Malinaw na sinusubukan niyang alamin kung makikipagtulungan ako. Bumalik na ba si Chen Tu? Hindi pa, maingat siya. Pagbalik niya, saka na lang tayo mag-usap. Huwag mo nang gisingin ang nanay ko at kapatid ko. Magpadala ng tao sa bayan. Kung tinanong mo si Erpat ngayon, para kang naghahanap ng kamatayan. Bakit mo pinukol sa kanya ang masakit na punto? Kaya talagang may alitan si Hiye at ang tatay ni Bei Kaihang. O talagang kulang siya sa pera. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung babalik si Hao Miili para makipag-away sa karapatan sa negosyo, malalantad ang transaksyon. Kailangan kong alamin ang lihim ng piraso ng hairpin na ito. Anong nangyari sa kamay mo? Tumingin ka nga dito. Paano ko ito makokontrol? Limitado ang aking kaalaman. Hindi ko makita. Babalikan ko ang mga lumang aklat. May nangyari ba sa'yo ngayong araw? Kamakailan, ang mga sekta at alchemy hall ay naghahanap sa akin. Huwag mo silang masyadong palakihin. Kung ayaw mong sumunod sa kanilang mga kahilingan, diretso mo na lang silang tanggihan. Ito lang ang meron ako sa ngayon. Bukod dito, ang mga materyales para sa siyam na tripod na kinukolekta ng royal family ay nasa storage room. Ibinigay ito sa akin. Litsan, galing sa royal family. Ang daming alahas, saan ito itatago? Wala man lang ligtasan. Hanggang hindi nalulutas ni Chentugan ito. Wala akong seguridad. Chentugan, kailan ka ba babalik? Yu Shangxian, may iniisip ka ba? Gusto ng royal family na ipakasal ang ikasyam na prinsesa sa akin. Kaya ayaw mong pakasalan si Prinsesa Ju. Mapagmataas at mapagmataas ang prinsesa. Ayaw kong mapailalim sa iba. Hanggat maaari, ipagpapaliban ko. Hintayin mong maging sapat ang lakas mo bago tumanggi. Sa totoo lang, mas mahina pa rin ako. Ito ang bagong pang-imbak na singsing. Nasa loob nito ang mga pildido at kasangkapang kailangan ng iba't ibang puwersa. Mga order at iba pa. Gusto mo pa ba yung salamin na ipinangako ko sa iyo noong nakaraan? Lahat ng ito ay para sa iyo. Salamat. Sa susunod, tiyak na maghahanap ako ng mas maraming ginto at pilak para sa iyo. Yushan, nagustuhan ba niya ang mga bagay na ibinigay ko sa kanya? Liuli, marami akong ganito. Hayaan siyang magbalik ng galang. Hindi dapat maging walang galang si Sion. Siya ay isang mortal. Ano ang inaasahan mo, mga bihirang bagay? Ito ang salamin. Talagang napakalinaw at maliwanag. Ikaw, ikasyam na prinsesa. Nakatanggap ka ba ng tamang regalo ngayon? Sisiw ka, ikaw ang hindi nagsabi ng malinaw. Huwag mong sasabihin sa kanya na siniraan kita. Ibigay mo sa kanya ang aklat ng alchemy. Yan ang ating panghahawakan. Nandito na ang lahat ng alchemy na kailangan mo at ang materyales para sa 9 cauldrons. Ang dami nito ay nakakabigla. Lubos na kumpleto ang laman. Lahat ng materyales ay mga bihirang uri. Ang baka ay talagang suporta ng buong bansa. Agad tayong gagawa ng siyam na ding. Mga aklat sa paggawa ng kagamitan. Ito lamang ang mayaalok namin. Binigyan ni Yushia ng 3 o 4 na aklat. Dito ay ilang aklat lamang. Mga kinakailangan sa pasadya. Babalik ako para pag-aralan ito. May dala akong 0 piraso ng storage ring. At mayroon pang mga produktong salamin mula sa nakaraan. Gustong-gusto ng mga tao ito. Naghanda sila ng mga kasangkapan. Gusto nilang palitan ito ng bago. Sobrang yaman ng mga tao nyo ah. Kung gaano karami ang Glass King, mayroon silang lahat. Lahat ay nasa akin. Ginoong yun. May mga bagay na dapat pag-usapan. Oh, Ginoong Bei, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Wala. Kung hindi ka pupunta, ayos lang. Akala ko hindi ka na makikipagtulungan sa akin. Mas unahin pa niya si Tio. Bakit hindi ka tumawag para pigilan?
Sa anong karapatan ko pipigilan? Tama nga. Sige, punta tayo doon. CJ. Huanghe Coffee Table at Doksong Painting Desk. Dinastyang Ming. O mula sa Royal Workshop. Hindi marunong. Kung gusto mo, magbigay ka ng presyo. Kung hindi ka sang-ayon, ayos lang. Pasensya na. Naiintindihan ko na mali ako sa iyo. Akala ko pipiliin mo ang tiyuhin ko. Mas malakas siya. Talagang kaakit-akit ang alok ng tiyuhin mo. Bakit ako pa ang pinili mo? Ang nagpapautang sa aking amain ay ang tiyuhin mo. Gusto niyang makipagtulungan. Hindi ko kayang labanan siya. Kung kailangan mang pumili ng panig, hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Hindi ako susuko sa pakikipagtulungan. Ako na mismo ang makikipag-usap kay Tiyo. Hindi na kita papahirapan. Hintayin ko ang magandang balita mo. Kailangan ang mga ito. Kailangan lahat ito. Tiyo, pumunta sa mansyon. Ipinagmamalaki ang mga napanalunan. Pag-usapan ang pakikipagtulungan. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Itong linya ay ako ang nag-develop. Anong sinasabi mo? Ikaw ay nakikialam sa aking prinsipyo. 10 piraso na. Pwede tayong kumita ng sama-sama. Bakit kailangan na magkasira? Uy, maganda ang maliit mong tindahan. Pasensya na. Nagtatayo ako ng supermarket. Hindi ka tulad mo na sanay. Kailangan mong makipagkita sa mga tao. Huwag kang masyadong mayabang. Ang boyfriend ko ay bata at malakas. Ikaw, naging laruan ng mga matatandang lalaki. Noong una, narinig ko na ang mga aso ay nagbabantay sa pagkain dahil iniisip nilang gusto rin ng tao ang dumi. Pasensya na sa inyo tatlo. Magsilayas na kayo. Hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Abangan nyo. Ay, pula, dilaw na kahoy, ginto at mahogany. Tatay, apo. Lahat ito ay ibinigay niya sa iyo. Ibinigay sa atin. Mukhang kaya niyang makipag-ayos. Tatay, pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Isa 0 piraso ng mga kagamitan ang sabay-sabay na lumitaw. Lahat ay ibinigay sa iyo ng babaeng may-ari. Hindi pa ito nakita dati. Ang mga kagamitang ito ay ginagamit para sa pagpapalit ng elixir. Hindi ito ibinigay sa akin. Napakaraming espiritual na bato, hindi ito maaaring palitan ng lahat ng elixir. Kaunti na lamang ang natirang espiritual na bato ng kaharian. Kaya't ang kaibigan ay kukuha lamang ng bahagi para sa elixir. Ang natitira ay bilang iyong pasahod. Paano? Magpanggap na kawawa para magpababa ng presyo. Sinusubukan akong alamin kung ako'y nagkakabuhol. Tama ang sinasabi ng prinsesa at prinsipe. Ipapaabot ko. Ganyan ang gawin. Baka bawasan ng kabilang panig ang supply. Paano na ang 9 cauldrons? Si Yuk Xiaoyo, sundin pa rin ang hinihingi ng kabilang panig sa pakikitungo. Alam nilang humingi sila sa atin. Tumaas ang presyo ng bawat uri ng pil ng 3%. Bibili ka o hindi, ikaw na isang maliit na tagapangasiwa. Ano ang karapatan mo? Palitan ang mga kagamitan. Para sa hinaharap ng mundo ng mga nag-aaral ng katotohanan. Shan, ang guild ay parang tahanan mo. Bumili ka lang ng ilang elixir. Bakit kailangan pang maging ganito? Pinalayas kami ng guro. Hindi na tayo kabilang kaiksingtean. May mga elixir na pwedeng ipalit sa presyo sa merkado. Kung wala, hindi na kailangang mag-usap pa. Gaano karaming mga espiritual na halaman ang maibigay sa iyo ng royal na pamilya? Walang elixir para mapanatili ito. Gaano katagal ang iyong kalakalan sa ibang mundo? Magtatagal. Walang anuman. Ang mga espiritual na halaman ng royal na pamilya ay pinasira ko na ang mga tao. Habang sila ay nawawalan na ng pag-asa. Sa panahon ng mga tagagawa ng kasangkapan, sino ang makakagawa niyon? Maaaring makagawa rin kaya sila ng mga bagay na kailangan namin. Kami ay nagsusumikap na mag-ipon. Ngunit karamihan sa mga pil ay malamang na mabibili lang sa guild ng mga albularyo. Ang guild ng mga albularyo ang nagkokontrol sa buong mundo ng mga espiritu. Kaya hindi nakapagtataka na si Lixiuming ay walang takot. Ano ang dala ninyo sa pagkakataong ito? Ayos. Ito ay dadalhin ko sa may-ari ng tindahan para magpasya. Kung ito ay magiging matagumpay o hindi. Bibigyan ko kayo ng sagot sa tamang panahon. Magsimula na kayo. Ihahatid ko ang natitirang bayad. Nasa labas ang aking nagpapautang. Lumabas sa bintana. Nasa labas ang aking nagpapautang. Alainan. Alipin. Kamusta? Ako ang may-ari ng tindahan, si Yun Saizi. Ano ang pangalan mo? Ang damit mo ay kawili-wili. Hindi ko makita kung ano ang ginawa. Tencel na cotton linen village na damit, overalls na damit, at hanfu na rukun. Kukunin ko lahat ng ito. Ito ang kaliskis ng King Long. Maaari bang ipagpalit ito, King Long? Nagsasalita ka ng kalokohan.
Kahit ang dugo at pinagmulan mong lakas, hindi pa rin makakapaligid sa mga dragon scales. Kayang otomatikong lumipad ang mga pangil na ito para protektahan ang Panginoon. Hindi ko pa nga maisip na mangyayari ito sa panaginip ko. Ang isang maliit na alipin tulad ko, ang dami kong pangarap. Kung ganito naman ako kahinaan, mayroon bang anumang bagay na makakatulong sa akin na mapabuti ito? Nagniningning na espiritu na bato. Sobrang hina ng aking katawan. Diretso bang kainin ito, baka mamatay ka sa sobrang dami. Tama, posible iyon. Kukunin ko ang ganoderma. Pero kailangan mo pang kumuha ng ibang bagay para makuha ang damit at sopa. Iwanan ang mga kaliskis ng dragon, pangil ng tigre, at bato bilang kapalit. Ano man sa supermarket, pwede mong kunin, hehe. Gusto mo bang kainin ito? Ito ay nakakain. Sa tingin ko maganda ang disenyo. Wala kami niyan. Kailangan mo ng ganito karami. Walang storage ring para dalhin ito. Ito ang storage ring. Diyos ko, special ability. Huwag magalit. Ipinagkalat ito ng ibang negosyante. Kaya palang makagawa ng ganitong kagamitan. Wala akong interes sa iyo. Iwanan mo muna ang storage ring. Magdala ka ng mas magandang bagay sa susunod. Hindi pwede, baka hindi na ako makapasok sa susunod. Hindi ba't mawawalan ako ng pagkakataon? Sigurado ka bang makakapagpasok pa ako sa susunod? Makakapagpasok ka sa parehong oras at lugar. Ayos. Anong dadalhin sa susunod? Maaari kitang bigyan ng isang Tianjinggen para makapag-aral ka rin. Tianjinggen. Tianjinggen. Hindi ito basta-basta maibibigay. Pwede. Lahat ng nasa katawan mo, iwan mo na bilang garantiya. Babalik ko sa'yo sa susunod. CJ. Ang pangalan ko ay Chan Feng Yu. Bukas ng ganitong oras, babalik ako pa rin. Ang dami ng espiritu dito. Ikalawang antas na danyang grass. Ang hindi mapaniwalaan. Babad sa tubig. Sobrang sayang naman. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako nababad. Una, tanungin kita. Hindi pwedeng gamitin ang elixir. Hindi rin pwedeng gamitin ang espiritual na damo. Wala nang pag-asa ang katawan ko. Pasensya na. Dapat sana inagluto ako ng elixir para sa iyo. Ngunit ang lingbi ay monopolyo ng guild. Kahit may pugon, mahirap magluto ng walang bigas. Ito, Giange. Yun, para sa iyo ang lahat ng ito. Gauss. Silk ng silkworm. Water mechanism. Banal na bukal. Baboy. Tailo. Taisui. Yung mga puwersang iyon ay nagdududa na ako'y nagpayaman. Kung ako'y mag-iwan, mas lalo lang itong mapapatunayan. Kaya tinanggap ko ito. Ngunit kung ang mga puwersang iyon ay nagdududa sa iyo, huwag mo nang bigyan sila ng kapalit. Libre mo akong tulungan sa paggawa ng elixir. Ang mga damo ay bilang kabayaran. Kapag natapos, ibigay mo sa akin ang ilang elixir. Alam mo ba kung ano ang Tianjinggen? Ang mga espiritual na ugat ay nahahati sa ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang Tianjinggen ay purong isang katangian na espiritual na ugat. Walang kapantay, hindi pa narinig. Ang espiritu ay likas na nasa langit at lupa. Kaya ano ang aking espiritu? Hindi ko pa naaabot ang antas na madaling makita ang ugat ng espiritu. Kailangan ng test stone. Sa isang sulyap ni Fish, alam na niya na wala akong espiritu ng Ningning. Sinasabi pa niyang ibibigay niya sa akin ang langit na espiritu. Ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa sa Golden Core. Bakit hindi niya makikita? Kaibigan si Yuxiao, ang ating kayamanan. Masaya siya. Masaya ang babaeng may-ari. Nagbigay ng 3 piraso ng kagamitan. Itong 9 na singsing para sa imbakan. Lahat ay ibebenta. Sa mga interesado, mangyaring pumunta sa lugar ng pagpupulong. Kakaiba. Talagang komportable. Siguradong magugustuhan ito ng lolo ko, ng tito ko, at ng lola ko. Walang kailangan bilangin. Bumibili ako para sa'yo. Bibili hanggang sa huminto ka. Mahal ang mga kahoy ng Muebles noong nakaraan. Papaltan ko ang mga produktong salamin para sa inyo. Ito ay ibinigay sa akin, Yushan. Tingnan mo kung may gusto ka. Napakaraming yaman ng kalikasan. Iwanan mo ang espiritual na bukal at ang taos. Ang iba ay dadalhin ko. Ipapadala ko sa iyo pagkatapos kong gawing artifact. May 3 bagay pa. Pakiusap, tulungan mo akong magmasid. Sinaunang pangil ng tigre. Buhok ng dragon. Meron pa ba siya? Ano ang kailangan niya? Makikipagpalitan ako sa kanya. Bitawan mo, bitawan mo. Baka mabasag ang buto. Mayroon pa akong maaari kong ipagpalit sa kanya. Ang mga makapangyarihan sa 3 mundo ay nagmamadaling magbigay ng kayamanan. Lumalago ang negosyong ito. Ang paggawa ng mga imbakan na singsing ay nangangailangan ng espasyo na kakayahan. Hindi ko alam kung ano ang espasyo na kakayahan. Ito ay ginawa ayon sa sinaunang lihim na pamamaraan. Iisang set ng espiritual na disenyo ang ginagamit ng bawat pamilya. Kaya't ginagaya nyo lang ang disenyo. May mga nagtatangkang baguhin. Biglang nawala ang epekto ng pag-imbak. Noong una, may mga puwersa pa na gustong agawin ang 12 na espiritu na marka ng supamilya ko. Sa kabutihang palad, lumabas ang Yun Shangzong para protektahan ito. Ayan, Gi.
Yun, pwede ko bang ipagpalit sa'yo ang tatlong bagay na ito? Pwede. Paano? Ako ang nagmamay-ari ng mga klasikong aklat ng Dead. Siyempre, nasisiyahan ba ang kabilang pani? Maraming salamat, Ginoong Nangong. Ang may-ari ng tindahan ay espesyal na nagbigay sa iyo ng isang bote ng elixir. Ipakita mo nga sa akin ang elixir na iyon. Kung maganda ang kalidad, maaaring bigyan ka ng aming lider ng mga aklat. Hindi natanggap ng may-ari ng tindahan ang mga aklat ng pamilya Jiao. Kahit hindi mo alam kung sino ka. Bakit ka magbibigay ng pil? Anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo bang lokohin kami? Hanggang ngayon, ang leader ng Jin. Nakatutok ka pa rin sa pil. Kung patuloy kang ganyan, mabagal mag-isip. Huwag mong asahang makakakain. Kahit sabaw man lang. Maaari bang pahiram ng tingin? Bakit may butas sa itaas? Ginamit ito ng babaeng may-ari bilang dekorasyon. Sayang naman. Bata ng supamilya, ipinapakita mo ang pangilang tigre. Balak mo bang gawing magic item para ihandog sa akin sa iyong Shangzong? Ang bagay na ito ay sinadyang ihandog kayong mahal na sekta. Nais ko ring humingi ng isang bagay mula sa aming leader. Ang bagay na ito ay ang Suan Zubud Haking. Ibigay na lang ito ng Teacher Tooth. Tungkol naman sa may-ari ng tindahan, kailangan kong hindi siya pagkatiwalaan. Suyan Che, huwag mo munang sabihin sa may-ari ng tindahan. Maaari pa tayong makipag-usap. Ang Suan Yin Badha Jade ay isang kayamanan ng paaralan. Maaari bang maghanap ng ibang bagay para sa babaeng may-ari? Nasabi na ang salita, hindi na maibabalik. Ang babaeng may-ari ay isang tao lamang. Kailangan niyang alagaan ng maingat ang kanyang katawan. Ang Suan Yin Badha King ay angkop na angkop. Sabi ng babaeng may-ari, may mga kayamanan pa siyang hindi magagamit sa hinaharap. Nais kong ipagpatuloy ang kalakalan. May iba pang mahahalagang bagay sa kanyang kamay. Huwag masyadong magyabang, bata. Kung wala kang maipakita, tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Sa ganitong ugali ninyong masyadong mapaghambingan, baka hindi na matuloy ang kalakalan ng babaeng may-ari. Ang responsibilidad na ito ay mapapasa sa akin. Ang Suan Yin Badha Jade ay maaaring ibigay. Pero ang isang pangilang tiger ay hindi katumbas. Hindi mo sinabi sa babae na may-ari ng tindahan. Noong una, nagbigay siya ng maraming pin. Kahit na maliit ang diferensya, pinagtatalunan pa rin. Kahit magpinsan, tama ang usapan. At saka, ang babae na may-ari ng tindahan ay may negosyo sa iba't ibang larangan. Bakit pa siya mag-aaksaya sa maliit na pakinabang sa atin sa Yun Shangzong? Sing, sa susunod ay hihingi ako sa babae ng mga bagay na dapat idagdag. Su, mahal na pamangkin. Ito ang paraan ng pagkuha ng galit mula sa aking Kingmuye na pamilya. Maaari bang palitan ito ng elixir? May hiya ka ba? Ilang sirang kagamitan lang ang nais mong ipalit sa kayamanan. Huwag masyadong mag-away. Ngayon ay nagtataas ka ng presyo. Sa hinaharap, ano ang ipapalit mo? Si Yun Che, anak na lalaki, ay maisira sa kanyang espiritual na ugat sa loob ng maraming taon. Maaari bang hilingin sa may-ari na gumawa ng gamot para ayusin ang espiritual na ugat? Sige, hihilingin ko sa kanya. Ano ang layunin ng pagkuha sa tigre? Lolo, hindi ba't hindi sulit na ipalit ito sa Suan Yin Badha Jade ng Yun Shangzong? Iyan ay isang sinaunang pangilang tigre. Binigyan ng babae na alagad ng tindahan ng tatlong mahalagang bagay. Ang tigrong ipin ay isa lamang sa kanila. Bato ng banal na sandigan. May isa pa. Scales ng asong bughaw. Napakalakas ng presyon. Ang mga kaliskis ng dragon ay mas mahal kaysa sa tigrong ipin. Nasisiyahan ka na ba? Madali lang ito. Pupunta ako para gumawa ng ilang imbakan na singsing. Hahaha. Yun Zaiji. Yun Zaiji, kausap kita. Kausap kita. Bingi ka ba? Sino ka? Huwag makialam sa mga koneksyon. Anong sinabi mo? Umalis ka. Mahalagang pahalagahan mo ang iyong sarili, Ginoo. Yun Zaiji. Ayaw mo bang malaman ang balita tungkol kay Shaolinsi at Yushan? Nagtatrabaho rin siya sa gusaling ito. Dahil sa koneksyon kay Birye, hindi na niya pinapansin ang mga lumang kaibigan. Tulungan mo akong ipakilala. Anong gusto mong gawin, ikalawang Ginoo? Ano man ang gusto mo. Kaya't bigyan mo ako ng 30 milyong. Kalkulahin mo kung ilang beses ka dapat magbenta para makuha yan. Ayaw ng ikalawang Ginoo sa mga babaeng nagpapakita ng interes. Lalo na ayaw niya ng mga usap-usapan tungkol dito. Kaya dapat ay patahimikin ng ikalawang Ginoo ang babaeng iyon kanina. Huli ka ng 12 minuto. Kuya Segundo, ang ganda ng lokasyon ng building na ito. Maganda ang Feng Shui. Pinakamainam na lugar para sa yaman. Nilingon ko lang ng ilang beses, kaya na-late ako. Pasensya na. Miss Yon. Ito ang detalye ng antique deal na binigay mo sa akin noong nakaraang beses. Hindi ito angkop para sa inyo dalawa. Si Ginoong Bei Rongsing ay ganito. Ako at si Tio Bei ay maghahatid ng tig-isang bahagi. Maaari bang magpatuloy ang negosyong ito sa mahabang panahon? Mga gamot, bato, at saka ang taiswi. Mayroon pa bang iba sa supermarket mo? Ako'y makikipag-ugnayan agad sa eksperto.
Huwag mag-alala. Pag napag-usapan na ang kasunduan, saka natitignan ang mga bagay. Ginoong yun. Ngayon, maaari ka bang pumunta para makita ang mga kakaibang bagay na sinabi mo? CJ. Ito ay Huang Wali. Ito ay Taesui. Buhay. May Taesui talaga. Tama lang para sa akin. Kukunin ko na. Magbigay ka ng presyo. Suriin muna bago pag-usapan ang presyo. Tio, bumili ng mga ganoderma para kay Haina. Alaynan, hindi sigurado. Pero siya ang nag-iisa kong anak na babae. May kaunting pag-asa. Gagastos ako ng kahit anong halaga para subukan. Kanina umaga, pinadala kita para sunduin si Yunsai ng Siyam, 00. Una nang pumunta si Gyangi. Yun sa opisina para palitan ang numero ng telepono. Nang bumaba sa kumpanya, nakatagpo ako ng isang kaibigan. Yung tao ay nakipag-usap sa kanya. Naghintay siya ng kaunti. Sabi ko, mabuti na lang at nakapag-usap tayo. Ipinakilala ko sa iyo si Fangjaya. Si Yun Zaiji. May koneksyon siya sa mga espiritu. Ang katangian ng espiritu ay hindi lang ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, di ba? Ang kidlat ay nagbabago. Sino ang nagsabi sa iyo na ang iyong espiritual na ugat ay nahahati sa ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa? Dagdag pa ang mga katangian ng liwanag, dilim, espasyo at oras. 10 uri. Maaari kitang tulungan na linisin ang iyong espiritu para makuha mo ang bagong anyo. Sandali lang. Takot sa sakit. Hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo. Yan ang tunay na sakit. Dito, tao ang nagpaparusa sa kapwa. Kung mapapatay mo ako, kakailanganin mong pumasok sa kulungan. Gusto ko pang makipagpalitan. Siyam na butas na nag-ipon ng espiritu, pula na araw na dragon blood vine, huwang na ulap. Bato ng mga simbolo ng daan. Ito ay tinatawag na espiritual na marka. Maaari mo ba akong tulungan na makuha ito? Kailangan mong bigyan ako ng 2 imbakan na singsing. Ipakita mo muna sa akin ang mga bagay at kung masiyahan ako, saka kita bibigyan. Huwag mo akong lokohin ng ilang espiritual na marka. Kahit na magdusa ng kaunti. Bigyan kita ng 3, ayos lang. Pakiusap, tulungan mo akong ilagay ang mga bihirang materyales sa loob. Hindi ko magagamit ang banal na bato. Kumusta ka pa? Mas malinaw na ang isipan ko ngayon. Ang enerhiya ng kalikasan ay nagdagalit. Hindi na maghugas, magpapalabas ng enerhiya. Diretsong absorba. Mapapahamak sa pagsabog ng katawan. Pwede pa sanang magdagdag ng maraming reishi. May mga tao na espesyal na nangangalap. Ang nasa langit ay tunay na Diyos. Kailangan ko nang umalis. Sa susunod, magdala ka ng mga espiritong damo at espiritong simbolo. Kailangan ko ring palitan ang aking storage ring. Sa langit. Tunay na Diyos. Marami ka bang nakuha na espiritong bato sa pagkakataong ito, Xian? Gaano karaming gamot ang balak mong ipalit sa ating elixir? Pangalawang Pangulo Li. Hindi kailangan ng kabilang mundo ng maraming elixir. Sa ngayon, hindi na tayo magpapalit. Akala mo ba na kapag sinadya mong sabihin ito, bababa ang presyo namin? Paglilinis ng mga ugat at buto. Madaling sabihin ni Yuyu. Pero paano kung samantalahin niya ang pagkakataon at agawin ang aking espasyo? Kailangan kong maghanap ng taong may kaalaman para magtanong. Ayan, Gil. Yun, Ginoong Yu. Sa wakas, nandito ka na. Magsimula ka na, paupo ka, ihahanda ko ang saa. O baka gusto mong uminom ng iba? Walang anuman, yan Yun, hindi umiinom si Yu. Ngunit ayon sa aking kaalaman, walang sinuman ang makakagawa nito ng isang beses. Ayan, Gil. Yun. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Ganito kasi. May isang tao na gustong direktang linisin ang aking mga ugat. May isang makapangyarihang tao na si Lu na nais linisin ang iyong mga ugat. Siya ba ang bagong bisita na sinabi mo? Ay maaaring direktang linisin ang mga mortal mula sa kanilang mga ugat at buto. Ang ganitong mga supernatural na kakayahan ay tila umiiral lamang sa mga alamat. Ano ba talaga ang uri ng nilalang na iyon? Hey, Ginoong Yuhang. Tinanong kita. Sa proseso ng paglilinis ng mga ugat at buto, mayroon bang mga dapat tandaan? Ano nang sinabi mo? Diretso ang proseso ng paghugas ng mga ugat at buto, masakit ito. Habang siya ay naghugas ng mga ugat at buto para sa akin, posible bang samantalahin ang pagkakataon upang agawin ang espasyong ito? Sa bagay na ito, hindi ko maaring husgahan ng basta-basta. Una, hindi ko alam kung ano ang ugnayan mo sa espasyong ito.
at kung anong anyo ang mayroon kayo. Pangalawa, hindi ko rin maaring ipagpalagay